Magandang umaga po, sir. Pasensya na ho't maghahanda pa lang ako ng umagahan. Bungad ni Aling Maring kay Rico. Bagyang nakayuko ang katulong. Late ka. Turan ni Rico habang nagpapahid ng pawis. Nalate po ko dahil sa masama pong pakiramdam ko ngayon. Rinig sa katulong ang matinding paghangos dahil sa pagmamadaling makaabot sa takdang oras ni Rico na dapat ay nakahanda ng umagahan bago pumasok ng opisina. 4:00 na ng umaga, pagtingin ni Rico sa suot na relo. Isinabit niya ang towel bago humakbang palabas ng gym area. Bumuntong hininga pa siya bago nagsalita. "Wag na. Umuwi ka na lang at pagpahinga." Turan ni Rico sa usual na monotono niyang boses. Salamat po, sir." Hindi makapaniwala at naluluhang sabi ng katulong. Nakayukod pa rin to. Mabilis na nagtungo sa kanyang kwarto si Rico at naliko. Sukat na sukat ang bawat galaw niya, mula sa pagsusuot ng kanyang magarang suit hanggang sa pagsasapatos. Lahat ng mga yun ay may nakalaan kung ilang minuto lang ang pwede niyang maubos. Pagkatapos sa suotin ng necktie, dinampot niya ang kanyang leather bag at naglakad na palabas. Panay ang tingin niya sa relo habang papunta sa sasakyang naghihintay. "Alan, sa Bart Cafe muna tayo." Utos ni Rico sa driver bago tuluyang sumakay ng kotse. "Noted," tugon ng driver. Habang nagmamaneho palayo sa mansyon ay nagsalita ang driver. "Ayos, nagiging tao ka na. Sobrang saya ni Manang Maring habang naglalakad pa uwi. Kasalubong ko kanina eh." Natigil sa pagbabasa ng folder si Rico at nangunot ang noo. "Anong sinasabi mo?" Bakas ang pagkayamot sa boses niya. "Sinasabi ko po, nagiging tao ka na. Congratulations. Kala ko kasi ay di mo pagbibigyan si Manang Maring sa kadahilan ng masasayang ang oras mo kung dadaan ka pa sa cafe. Maabalang oras mong sukat na sukat," sabi ni Alan. Natatawa pa ito nakita sa front mirror ng kotse. "Masasayang talagang oras ko kung iintayin ko pa siyang magluto. Bukod doon, ay hindi ako pwedeng mahawaan ng sakit dahil masayang ang oras ko. Sayang sa pera. Masasayang rin ang paghihirap ko na panatilihing malusog ang katawan ko. Maraming maaapektuhan kung di ko siya pauuwiin. Ibabawas ko na lang sa sweldo niya ang pagkalate niya." Bumalik na ulit sa pagbabasa si Rico at bumunghalit naman ang tawa si Alan habang umiiling-iling pa. "Grabe talaga, ikaw na. Ang yaman-yaman mo na. Hindi mo ba palalagpasin yun at ikakaltas mo pa talaga sa sahod ni Aling Maring pagkatapos siyang pagsilbihan ka ng mahabang panahon?" "Alan, kung magpapadala tayo sa damdamin, walang mangyayari. Pinaghirapan ko ang pera na yun, kaya titipirin ko hanggat maaari para sa future ko. Bukod ron, ay pag pinaluwagan ko siya, masasanay at hindi na magtatrabaho yun ng maayos sa susunod." "Eh di sana hindi ka na kumuha ng katulong." "Hindi naman ako kung kumuha, hindi ba? Sina mama." Walang interes sa sagot ni Rico habang diretso lang ng pagbabasa. "Akala ko talaga, hinipan ka na ng magandang hangin at kahit papaano ay nabawas-bawasan ng pagiging halimaw sa pagkakuripot mo. Manahimik ka na nga at baka mawalan ka pa ng trabaho kahit kababata pa kita." Banta ni Rico na saglit na natigilan sa pagsasalita nang biglang bumuhos ang ulan. Buwisit, magta-traffic na lalo nito. Ungot ni Alan, tsaka dinahandahan ang pagmamaneho. "Maghanap ka ng mas madaling daan papuntang Bart Cafe. Hindi mo kailangang magmadali, may oras pa naman." Tumango na lang si Alan at mabilis na kinabig ang manibela palayo sa nagsisimula na agad na sumikip na daan. Hindi nagtagal sa pagmamaneho ay napasigaw si Alan. "Hindi ba si Hana yun? Ibang klase, hindi rin talaga siya pumapalya sa oras." Agad na natigil sa pagbabasa si Rico at inaninag ang malabong figura ng isang babae na nakatayo sa harapan ng Bart Cafe. Habang palapit ang kotse sa babae, ay bahagyang binabali Alan ng bintana ng driver's seat at sumigaw. "Hana, sakay ka na!" Mula sa maliit na siwang ng bintana,
Tanaw ni Rico ang maamong mukha ni Hana na nakatungo lamang habang hawak-hawak ang kulay dilaw na payong sa ilalim ng ulan. Lagpasan mo na, sabi ni Rico. Ha? Gulat na tanong ni Alan. Dumiretso ka na sa opisina. Malaking oras ang matitipid ko ngayong nasa may bar cafe naman si Hana. Rico naman, kawawa naman yung babae. Nag-aalangang sabi ni Alan. Nagtatalong isip kung susuwayin ang utos ni Rico o hindi. Huwag ka nang magtangka na tumigil. Kung pumuporma ka kay Hana sa opisina na, marami akong magagawang trabaho kung ipapabili ko na lang kay Hana. Para saan pa't naging sekretarya ko siya? Sabi ni Rico, tsaka kinuha ang cellphone sa bulsa ng suot na coat at tinawagin si Hana. Hello, ibili mo ako ng madalas kong kinakain sa bar cafe. Hindi pa ako nag-uumagahan. Bumili ka na rin ng para sa'yo. Kung kaya mo, gamitan mo ng discount. And don't be late. Pagbaba ng tawag, ay bumalik na ulit sa pagbabasa si Rico at malungkot na minaneho ni Alan ng kotse palagpas kay Hana. Habang palayo ang sasakyan, hindi mapigilan ni Hana na mapapadyak sa iyamot, puwisit, katipiran na yun sa pamasahe. Nagmamadali na tumakbo si Hana papasok ng bar cafe at nagtungo sa may counter. Good morning, Miss Hana. Usual? Tanong ng cashier. Tumango si Hana bilang tugon at pinindot na ng cashier ang total. 2,433 po. Imbis namang ilabas ang credit card niya, ay isang katutak na coupon ang nilatag ni Hana sa counter. Napawi agad ang mga ngiti sa labi ng cashier at umirap na binilang ang mga coupons. Pinanood ni Hana ang pagliit ng halaga sa monitor hanggang sa maging 0 na lang. Laglag ang paa ng cashier dahil di nito inaasahan na may ganun palang kakuripot na tao. Here's your order. Matamlay na sabi ng cashier habang iniintay ang resibo. Thank you. Come again. Parang hirap ka pa, but you're welcome. Wala man lang kaimo-emosyon na sabi ni Hana. Paglabas ng building, ay mabilis siyang pumara ng motor taxi. Pasalamat na lang siya at tila ng ulan. Kuya, sa BLG company po, pakibilisan na, sabi ni Hana nang tumigil ang motor taxi sa harapan niya. Miss, traffic baka matagalan, sabi ng driver. Sige na, magmaneho ka na, ako nang bahala. Sagot ni Hana, tsaka umangkas sa likuran ng driver. Maingat na maingat sa bitbit ng mga pagkain. Pero po, gusto mo ako na mag-drive? Pabalang na tanong ni Hana. Pinatakbo na ng driver ang motor at di inaasahan ang nakakahilong biyahe sa tanang buhay ng pagdadrive dahil sa suhestyon na shortcut ni Hana. Bayad kuya, sabi ni Hana pagbaba sa tapat ng BLG building. Nakatayo ng sopistikada at di man lang nagulo ang buhok. Ma'am, kulang ho, namumutlang sabi ng driver. Kuya, kung hindi dahil sa mga instruction ko, baka wala pa rin tayo dito, no? May inis ako noon. At bibigyan kita ng 1 star. Baka ireklamo pa kita. Bukod dun, sira ang helmet mo. Kasiraan mo yun. We are both doing each other favors. So ingat kuya. Salamat. May bago kang natutunan sa akin. Tulalang tinalikuran ni Hana ang driver at naglakad papasok ng building. Good morning, Miss Hana. Andiyan na si sir. Bati ng security guard. Alam ko kuya, binili ko lang siya ng umagahan. Sabi ni Hana at mabilis na tumakbo sa elevator papunta sa top floor pagkatapos na mag-time in. Pagdating sa opisina ni Rico, ay masinop niyang inayos ang mga pagkain sa center table ng office lunch. Saktong labas naman ang banyo ni Rico. You made it, sabi ni Rico. Thank you sir. Sagot ni Hana, tsaka naglakad papunta sa kusina para kumuha ng mga pagkakainan. Hindi man lang siya nag-abalang tumingin kay Rico. Kumain ka na rin. Alok ni Rico habang nag-aayos ng mga files sa kanyang table. Mamaya na ho, sa table ko na lang. Aayusin ko pa yung presentation nyo. At iche-check ko pa po ang mga papakain sa board members. Kumain na ho kayo. At tatawagin ko na lang po kayo pag ready na. Sabi ni Hana habang naglalakad palabas. Pagkaayos sa mga plato at tinidor, binuksan naman ni Hana ang kurtina ng opisina para lumiwanag. Mauuna na ho ako. Sige, tugon ni Rico.
Yumuko si Hana kay Rico bago tuluyang lumabas ng opisina. Habang abala sa pag-aayos ng mga files na ipipresent mamaya, ay natigilan si Rico dahil sa biglang pagtunog ng cellphone niya. Dinampot niya ang cellphone pero nang makita kung sino ang tumatawag, ay binaba niya na lang ulit to. Patikim, biglang salpot ni Alan. Preskong naglalakad papasok ng opisina na kay ganda ng ngiti. Maupo ka na dyan, sabi ni Rico. Halatang may nagbago sa mood niya. Sabayan na kita. Hirit ni Alan pero nanguna ng kumain ng french fries. Tumigil sa pag-ayos ng file si Rico at naglakad papunta sa lounge. Pagkaupo sa may sofa sa tabi ni Alan, kinuha niya ang kape at mabilis na ininom. Bakit yatang saya mo? Usisa ni Rico pagbaba ng baso ng kape. Ngumisi palalo si Alan bago sumagot. Kinausap ako ni Hana. Natigil sa pagkuha ng piraso ng paborito niyang nugget si Rico at nangunot ang noo. Kinausap ka ni Hana? Oo, sabik na sabi ni Alan. Namumula pa ang tenga at pisngi. Di ba lagi ko siyang binabati ng good morning at ni minsan di siya sumagot? Ngayon binago ko. Hindi ko siya binati. Nakitikim ako ng pagkain sa mga board members. Kinausap niya ako. Sabi ni Hana, tama na raw yung kain ko. Ninong ka ha? Ano? Medyo tumaas ang tono ng boss ni Rico. Ninong ka ako pag kinasal kami. Aba, mahabang panahon ka naming pinagsilbihan. Kaya dapat lang na ikaw ang gawin namin na ninong. Sapat na sa aming regalo ang house and lot, tapos kotse. Giliw na sabi ni Alan. Inagaw ni Rico ang kinakain ni Alan na fries at nagsalita. Sa tingin ko naman, ay nakarami ka na ng kain. Lumabas ka na at magpe-present na ako. Pero marami pang pagkain. Uubusin ko yan. Sayang di ba? At para sa akin yan. Pagkakuripot mo naman. Nakatamusang sabi ni Alan at nagmarchang lumabas ng opisina. Bit-bit ang laptop at remote, lumabas na rin ng opisina si Rico. Agad na tumayo si Hana na saktong susubo pa lang ng pagkain at yumuko. Good luck, sir. Galingan niyo ho. 10 beses ko pong chinek ang presentation kagabi at maayos na ho. Napansin ni Rico na nakayuko na naman si Hana habang kausap siya. Alam ko, sinisigurado ko na hindi ako tatanggihan sa mga proposal na ginagawa ko na makukuha ko agad in the first try. Hatid ko na ho kayo, sabi ni Hana. Iminuwestra ang kamay nang mauna siya tsaka naglakad kasunod ni Rico. Nang makarating ay pinagbukas ni Hana ng pinto si Rico. Let's begin, sabi ni Rico pagpasok sa conference room. Sa edad na 33 years old, financially stable na si Rico. Hindi lang basta financially stable, isa siya sa mga nangungunang businessman sa bansa. Darating niya ang tugatog ng tagumpay dahil maabilidad at matalino siya. Walang inaatrasan. Bukod doon ay gwapo siya, pero ang pinakasikreto niya ay kuripot siya. Oo, kuripot sa maraming bagay. Kuripot sa pera, sa oras, at sa emosyon. Ayaw niyang may masasayang sa tatlong yan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Hana nang makabalik sa desk. Umupo siya at nagsimulang kumain habang nagtatype sa laptop. How to be you po? Nangiinsulto ang sabi ng isang trabahador ni Hana na bigla nilang sumulpot at pinatong ang siko sa ibabaw ng desk. Tumingin lang naman si Hana rito at sumubo ng pagkain. Hoy, kinakausap kita. Hindi pa rin sumagot si Hana. Buisit ka talaga. Pero sinasabi ko sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi ka naman magugusto ni Sir Rico. Malabo. Bumalik ang tingin ni Hana sa katrabaho. Bakas sa mukha niya ang pagtataka, pero diretso lang ang kanyang pagsubo ng pagkain. Sa yamot ay padabog na umalis ang katrabaho. Hindi pa man nagtatagal sa pagkakaalis ang katrabaho ni Hana, ay agad siyang napatayo sa upuan at mabilis na nilunok ang inuuyang pagkain. Good morning, ma'am. Bati ni Hana sa isang may edad na babaeng naglalakad palapit sa kanya. Napakasopistikada ng dating nitong babae. Lakad pa lang at ang maliit nitong kilos bilang tugon sa mga bumabating mga empleyado ng kumpanya, kitang-kita ng pagka-elegante nito. Si Rico.
Tanong nito bago inalis ang suot at sunglasses. Ma'am, nasa meeting po. Maiksing tugon ni Hana. Kumunot ang noo nitong babae at umiling. Mrs. Guevara. 8 years, Hana. Di ba sabi ko, Mrs. Guevara, hindi mo ako amo. Uminom ka muna ng tubig. Mukhang nahihirapan ka pang magsalita. Salamat po. Dali-daling sagot ni Hana at saka uminom ng tubig. Okay na? Mataray na tanong ni Mrs. Guevara. Tumango si Hana at nagsalita. Ano hong kailangan niyo kay Sir Rico? Ibakante mo lahat ng schedule niya after meeting. Sa anong rason ho? Tumas ang kilay ni Mrs. Guevara sa tanong na yon ni Hana. At sinong nagbigay sa ng pahintulot na questionin ako? Yumuko si Hana at nagalit. Hindi naman po. Protocol lang ho ni Sir Rico pagdating sa inyo. Kagaya ho ng sabi ninyo, si Sir ang amo ko, kaya ho sumusunod lang po ako sa kanya. Kautos-utusan po ni Sir na kung di po ganun kahalaga, ay baliwalain na lang po. Ayaw ho ni Sir na naaabalang oras niya. Seryoso ka ba? Ina niya ako, Hana. Mas lalo lang yumuko si Hana. Mrs. Guevara, hindi ko rin po ito gusto, pero sumusunod lang ho ako. Fine. Kung hindi talaga siya pwedeng maabala, edi ikaw ang gumawa. Total, sekretarya kanya, di ba? Ano ho ba talagang kailangan ninyo? Ganun na lang ang antisipasyon ni Hana dahil hindi naman basta-basta pumupunta sa kumpanya ang ina ni Rico. Tulungan mo kong ihanda ang isang private dinner para kay Rico. Ipapakilala ko ang mapapangasawa niya. Napaangat ang tingin ni Hana at bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Ano? Tanong ulit ni Mrs. Guevara. Ayusin ko lang ho ng maaga ang kailangan ni Sir tapos susunod ako. Hingin ko na lang po ang location kung saan po kita pupuntahan. Tugon ni Hana. Inabutan ni Hana ng sticky notes si Mrs. Guevara at sinulat naman ito ang location. See you, Hana. Sige ho, Mrs. Guevara. Mabilis na umupo si Hana at nagsulat sa sticky notes ng mga reminders kada folders. Meron pang mga dinikit sa computer ni Rico at meron rin sa kahon ng mga gamot nito. Mabilis na naglakad pababa ng building si Hana para pumunta sa usapang lugar nila ni Mrs. Guevara. Panay ang tingin niya si Rilo habang naghihintay ng dadaang jeep dahil nadala na sa motor taxi kanina. Hana! Tawag ni Alan sa kanya. Tumingin lang naman si Hana rito at tumango. Tsaka agad na binalik ang tingin sa daan. San ka? Bahagyang nagulat pa si Hana sa tanong ni Alan na di niya namalayang nasa tabi na pala niya. Pinatawag ako ni Mrs. Guevara. Nangisay na si Alan sa saya at di na mawari ni Hana kung nag-e-epilepsy ba to o hindi. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Hana. Okay lang ako. Gusto mo hatid na kita? Sige. Diretsa ang sagot ni Hana. Nanlaki ang mga mata ni Alan at halos maligas sa kinatatayuan. Ayos ka lang ba talaga? Takot na tanong ni Hana tsaka tumingin na naman sa relo. Kasi kung hindi ka naman okay, aalis na ako at baka mahuli pa ako sa lakad. Sige na. Okay lang. Sobrang okay. Natuwa lang kasi ako ang dami mong sagot sa akin. Diyan ka lang. Kukunin ko lang ang sasakyan. Hindi na nakasagot si Hana dahil tumakbo na si Alan palayo. Ilang minuto lang naman ang tumagal at tumigil lang sasakyan sa harap ni Hana. Tara, alok ni Alan. Tumango lang si Hana at umupo sa backseat. Ganun na lang ang ginuho ng mundo ni Alan dahil asam na asam siya na makakatabi sa passenger seat si Hana. Dito ang location, sabi ni Hana nang iabot ang sticky note kay Alan. Sige. Alanganing sabi naman ni Alan. Buong biyahe ay nagtatype lang si Hana sa laptop. Habang nagtatype ay maya't maya rin ang pagpindot nito sa cellphone. Tumingin ka sa daan. Pag nabangga tayo maraming masasayang. Monotono ang boses na biglang sabi ni Hana. Nakakatawa lang na parehas kayo ni Sir Rico. Usisa ni Alan habang sinisipat si Hana sa front mirror. Hindi naman. Totoo. Sa ilang taon na pinagdadrive ko siya, walang lakad na nakaupo lang siya. Diretso ang trabaho niya, dahil sayang ang oras.
Walang oras ang naibabalik. Sige, gawin mo na yan at sasabihan na lang kita pag malapit na. Sabi ni Alan nang maramdaman na hindi naman interesado si Hana na magpaabala sa ginagawa. Salamat. Hindi naglaon ay tumigil na ang sasakyan at nagpasalamat si Hana pagbaba ng kotse. Magsasalita naman sana si Alan, kaso tumakbo na agad si Hana papasok ng hotel. Kinikilig pa nga ang binata. Sayang. Good morning. Bati ng receptionist kay Hana. Good morning. Mrs. Rina Guevara. Tugon ni Hana. Yes. This is the key for the private room. Just take the elevator and press the PR1. Have a good day. Pagkakuha ng room key ay nagtungo na agad si Hana sa private room kung saan naghihintay si Mrs. Guevara. Pagkabukas ng pinto, ay kita niya ang kahulguluhang nangyayari sa kwarto. Sangkatutak ng mga balloons at mga flowers ang nagkalat. Hindi na magkaintindihan ng mga naroon sa kung saan at paanong ayos ang gagawin. Hana! Salubong ni Mrs. Guevara. Tamang-tamang dating mo. Kita ko nga ho pero hindi ho ito uubra. Magalang na sabi ni Hana. Kaya nga best decision na ikaw ang sinama ko. Bala ko kasi si Rico nang sama ko para sigurado na gusto niya rin ang setup sa date nila mamaya. Pero naisip ko rin na mas magandang masurprise siya. Okay, sige po. Ako na hong bahala. Ngumiti si Hana at tinali ang buhok bago sinimula ng pag-aayos. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, ay mag-isa na lang sa opisina si Hana. Pagkatapos na ayusin ang para sa date ni Rico, nagmadali siya agad na bumalik sa opisina. Hana, uwian na. Nakangiting sabi ng malapit na security guards sa kanya. Tinapos ko lang ng konting report ko, sabi ni Hana habang abala sa pagtatype sa laptop. O sige, intay na kita sa baba. Magtitira ka pa rin para sa sarili mo. Bata ka pa. May mga oras na kala mo ay di nasasayang, pero mas nasayang. Salamat kuya. Matapos ang paggawa ng report, kahit na pagod sa dami ng mga ginawa maghapon, ay sopistikada pa rin ang paglakad niya papunta sa opisina ni Rico. Tapos, nakangiting bulong ni Hana sa sarili pagkababa ng folder sa mesa, tsaka naglakad pabalik sa kanyang desk. Isa-isa niyang hinubad ang suot na heels at hinugot ang tsinelas na nakalagay sa ilalim ng kanyang desk. Minasahe niya ng saglit ang likuran ng parehas na binti bago tuluyang umalis sa building. See you bukas. Paalam ng guard kay Hana. Inilugay ni Hana ang buhok at inayaang saglit na huminga ng malalim habang nakapikit ang mga mata para namnamin ang malamig na gabi. Bukas ulit, bulong niya. Pagmulat ng mga mata ay bigla siyang tumakbo. Baon niya ang sinabi ng guard kanina na talagang nagpaisip sa kanya. Dali-dali siyang tumawid sa kabilang kalsada palayo sa sakay ng jeep pauwi sa kanyang tinutuluyan na apartment at humahango sa tumigil sa tapat ng convenience store. Nanginginig niyang binuksan ang pintuan ng convenience store at dire-diretso sa counter pero di niya inaasahan na maaabutan niyang nakikipaghalikan ng lalaking cashier si isang college student. Parang tumigil ang mundo ni Hana. Hana? Kabadong sabi nitong lalaking cashier nang bumitaw sa halik. Dumaan lang ako. Pasensya na sa abala. Sabihin ko lang na itigil mo ng panliligaw. Ikakasal na ako. Walang emosyon ay sabi ni Hana at mabilis na tumalikod para umalis. Napaismid yung lalaki tsaka nagsalita. Pwede mo namang sabihin na nagsiselos ka dahil napakalabong mangyari ang magpakasal ka. Baka maging abala pa sa'yo ang pagpapakasal. Hindi na nilingon ni Hana ang lalaki. Dire-diretso lang siya palabas dahil hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, kung ano ang dapat na gagawin sa ganong sitwasyon. Pagkalabas ay mabilis na siyang tumakbo palayo. Simula nang mapadpad sa lungsod para magtrabaho pagkatapos na mag-aral ay yung lalaki lang kanina sa convenience store ang nagtangkang mag-alok ng ligaw sa kanya. Maraming beses siyempreng tinanggihan ni Hana dahil sa wala siyang oras at kailangan niyang kumayod para makapag-ipon. Sinuyo siya ng lalaki sa loob ng 5 taon at ngayon lang dahil sa sinabi ng security guard ay napag-isip-isip niyang baka nga oras na rin na sumubok na makipagrelasyon dahil tumatanda na rin siya. Humahangos na tumigil sa tapat ng BLG company si Hana
at saglit na tumingin sa orasan. Okay, 5 minutes. Pagkasabi nga nun, ay tinakip ni Hana ang braso sa mga mata at yumuko. Umiyak siya ng malala pero walang tunog dahil sa ayaw niyang makakuha ng atensyon. Makalipas ang 5 minuto na nakatayo lang at umiiyak, tumunog na ang kanyang relo at mabilis pa sa segundo ang pagtigil ng kanyang iyak. Time's up. Bulong ni Hana. Trabaho na ulit. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng suot na palda at tinawagan ang head ng accounting office. Hi Miss Lee, kung may ipapadagdag pa ho kayong gawain sa akin, wag ho kayong mahiyang magsabi since baka ho maging maluwag ang schedule ni Sir Rico. I-send yun na lang ho sa email ko. Bye. Naglakad na si Hana papunta sa sakay ng jeep, pauwi sa kanyang apartment at tinutuluyan. Nang mahinto siya dahil sa kotseng bigla ang tumikil sa gilid niya. Hana! Tawag ni Rico. Agad na yumuko si Hana paharap sa pinto ng driver's seat nang makilala kung kaninong boses ang nagsalita at sumagot. Sir, may kailangan ho ba kayo? Pasensya na ho kanina, kinailangan kong... For 8 years. Ngayon ka lang pumalya sa trabaho mo. Sabi ni Rico at ramdam ang dismaya sa boss nito. Sir, alam ko ho ang protocol. Pero bahalaga ho kasi ang sadya ng iyong ina kaya hindi ko matanggihan. Natagalan magsalita si Rico. Makailang buntong hininga pa ang pinakawalan nito. Bago tuluyang nagsalita na talagang kinagulat ni Hana. Marry me, Hana. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inangat ni Hana ang tingin kay Rico. Gulat si Rico sa kung gaano kalamlam ang kawalang emosyon ng mga mata ni Hana. Ayaw ko ho. Nanlaki ang mga mata at nalaglag ang panga ni Rico sa pagkagulat. Ano? Bumaba siya sa kotse at namaiwang sa harapan ni Hana. Hindi kita tinatanong, Hana. Inuutusan kita bilang boss mo. Huwag mo sanang pag-isipan ng iba yun. Hindi ako mai-inlove sa'yo. Yumukod ulit si Hana bago nagsalita. Ayaw ko ho talaga. Dahil sa oras ho na mabayaran niyo ang 4 na buwan kong overtime na hanggang ngayon ay baka nalilimutan ninyo, aalis na rin ho ako at di ko na kayo magiging boss. May kung anong kumurot sa puso ni Rico nang marinig ang nagbabadyang pag-alis ni Hana. Pero di pa rin siya makapaniwala na 2 beses siyang tinanggihan ni Hana. Alam na alam ni Rico kung gaano kabaliw ang mga empleyadong babae ng kumpanya sa kanya sa kabila ng ugali niya. Kung wala na ho kayong sasabihin, ay aalis na ho ako. Mauna na ho ako. Tumayo na ng tuwid si Hana at naglakad palayo. Naiwan si Rico na overwhelmed sa mga pangyayari. Ni minsan sa tanang buhay niya ay di pa siya natatanggihan sa kahit anong proposal na ginawa. Ngayon lang. Mabilis siyang nagmaneho pa uwi sa kanilang mansyon at isang galit na Mrs. Guevara ang sumalubong sa kanya. Rico, anong kahihiyan ang ginawa mo? Diretso ang talak ni Mrs. Guevara habang nakabuntot sa likuran ni Rico papunta sa kwarto. Bakit iniwan mo si Lina, ha? Hindi mo ba nagustuhan ng ayos? Si Hanang may gawa nun dahil sa alam niya ang gusto mo at ayaw. Tumigil sa paglalakad si Rico at humarap sa ina. Magandang lugar. Ang di ko gusto ay si Lina. Alam niyo hubang nasayang kong oras dahil sa pakulo ninyo? Rico, Ma, ikakasal ako pero hindi kay Lina. At sino, ha? Si Lina lang ang para sa'yo. Tumalikod na si Rico at madaling pumasok ng kwarto. Nilak niya ang pinto at inilabas ang mahigit 5 maleta. Bawat maleta ay nilamnan niya ng mga bagay na kailangan niya sa araw-araw. Pagkatapos na malamnan ang lahat ng maleta, ay lumabas na siya ng kwarto. Saan ka pupunta, anak? Huminga ng malalim si Rico at sumagot. Maglalayas. Nangunot ang noo ni Mrs. Guevara. Ha? Hindi ba't masyado ka na yatang matanda para maglayas? Kung bibili ka ng kondo, malaking kasayangan, anak. Tayo lang naman ng papa mo ang nakatira dito. Mas malaking kasayangan kung di ako lalayas ngayon. Alam kong ipipilit yun ang ipipilit si Lina sa akin. Hindi ko naman matatanggihan dahil ina ko kayo. Kaya lalayo na ako bago pa man mangyari ang lahat ng yun. Bit-bit ang 5 maleta at isang malaking backpack. Nagbiyahe si Rico papunta kung saan nakatira si Hana. Magulo ang eskinita na nilikuan niya base sa address na nilagay ni Hana sa resume nito. Maraming mga bata ang nagsisilaruan.
Hindi rin mabilang ang mga nagiinuman sa tabing kalsada sa tabi ng halos dikit-dikit na mga nag-iihaw. Kaya naman lahat ng mga mata ay nasa kotse niya habang papadaan siya. Lahat ay nag-uusisa. Halatang di basta-basta nakakakita ng magarang kotse sa normal na mga araw. Nang tumapat sa gate na may numerong 104, tumigil sa pagmamaneho si Rico at kinuha ang cellphone para tawagin si Hana. Pero magdadial pa lamang siya nang bumukas ang gate at lumabas si Hana. Halatang halata rito na di gustong presensya niya. "Sir, umalis na ho kayo." Madaling lumabas sa kotse si Rico. "Dito na ako titira." Ganon na lang ang pangungunot ng loob ni Hana sa narinig. "Sir, pasensya na ho pero kung papatirahin po kita rito, magmamahal ang kuryente ko dahil pang 2 tao na ho ang isasaing." Sa mga oras na iyon, ay tila bumagal ang oras para kay Rico. Habang nakatitig kay Hana, walang kaamor-amor siyang tinanggihan ni Hana para makatipid. "Ikaw na nga," bulong ni Rico. "Po?" Malakas ang ihip ng hangin. Sumasamyo sa mukha nila ang usok ng ihawan at tila naging musika sa pandinig niya ang ingay ng kaguluhan sa paligid. "Hindi kita kayang mawala, Hana." Wala sa sariling sabi ni Rico. "Sir, hindi ko po alam kung anong nangyayari pero ikakasal na ho kayo kaya huwag na po tayong magsayang ng oras," sabi ni Hana. "Bakit ba aalis ka na?" Umayos ng tayo si Hana at sinserong sumagot habang nakatitig kay Rico. "Gusto ko na rin hong mag-asawa." "Pakasalan mo ko. Wala akong ibang gustong pakasalan kundi ikaw." Diretsang sagot ni Rico. "Umalis na lang ho kayo o ipapadampot ko po kayo sa tanod." "Wag na, aalis na ako. Nauunawaan ko. Mali ang approach ko. Pero hayaan mong ilatag ko ang mga benefits na makukuha mo kung akong pakakasalan mo." "Hindi. Kung matatalo ako sa unang pagkakataon, hindi ako papayag na ikaw ang ipapatalo ko. See you in the office, Hana." Sumakay na si Rico sa kotse at nagmaneho palayo habang naiwang nakatulala si Hana sa kawalan. Kinabukasan, nakatulala si Hana at iniintay ang pagtapat ng kamay ng orasan sa 4:00. Stress na stress siya dahil sa maraming oras na nasayang kakaisip sa mga sinabi sa kanya ni Rico, pati pagtulog nakalimutan na niya. Sa araw na iyon ay tila kakaiba ang pagiging mabagal ng oras para kay Hana. Para siyang magkakasakit dahil kahit anong pilit na huwag mag-aksaya ng oras ay hindi nakikiayon ang kanyang katawan. "Sorry po, traffic." Tensyonadong sabi ng jeepney driver habang parehang tingin kay Hana sa likuran ng jeep. Kilala na si Hana sa pagkapraning sa oras, pero laking gulat ng driver na walang reaksyon si Hana. Pagbaba sa tapat ng BLG ay kumpleto ang bahay ni Hana at may salamat pa na ni minsan ay hindi nangyari. Tulalang tinitigan ng driver si Hana dahil napakatahimik niya. "Good morning, Hana." Bati ng security guard sa kanya. Pero ngumiti lang si Hana at dire-diretso na siyang pumunta sa opisina ni Rico. Laking gulat na lang ni Hana nang madatnan si Rico na nagtatrabaho na puno ng mga gamit mula sa 5 maleta ang nakakalat sa lounge area. "You're late. First time." Bati ni Rico kay Hana. "Hindi ka nakatulog?" "Ako rin." "Traffic po." Maiksing sagot ni Hana at nagtungo na sa lounge para magsinop ng mga kalat. "Leave it. Dito na ako titira hanggat di mo ako tinatanggap." Tumango naman si Hana at naglakad papuntang kusina para ipaghanda ito ng umagahan. "No need. Nakain na ako. Mag-usap tayo sa..." "May trabaho pa po ako, sir. Tawagan niyo na lang ho ako kung may importante ka pong kailangan sa akin." "Hindi pa kita pinapalis." Banat ni Rico. "Ano bang problema sa akin? Bakit ayaw mo akong pakasalan?" "Mauuna na ho ako. May financial report po ngayon ng accounting. Kailangan ako ni Miss Lee. Natapos ko na ho kagabi pa ang schedule mo this whole week. Adjust na lang ho kung may ipapabago po kayo." Hindi na inintay ni Hana ang sagot ni Rico at nagmamadaling umalis. Nakasalubong pa ni Hana si Alan sa labas ng office ni Rico. Pero ngumiti lang siya. "Totoo bang narinig ko?" Tanong ni Alan pagpasok ng opisina. Bakas ang galit sa muka. "Ang aga kong nagpunta para sunduin ka, pero lumayas ka raw. Tapos itong maririnig ko? Ano yun, sir? Alam mo namang matagal ko nang gusto si Hana, di ba?" Tumayo si Rico mula sa pagkakaupo
at niluwagan ng suot na necktie. Halatang halata ang puyat niya. Alan, makinig ka nga muna. Ipapakasal ako ni Mama sa babaeng di ko gusto. Hindi ko kilala. Abala yun. Bukod ron, ay nagpaalam si Hana na magre-resign na. At di ko alam kung paano ang buhay ko kung wala siya. Ikaw, marami naman ang makakatagal sa ugali mo. Sa kaso ko, si Hana lang. Hindi ko siya kayang mawala. Siya lang ang kaya kong makasama ng matagal. Nawala ang yamot sa mukha ni Alan at bumuntong hininga tsaka naupo sa may sofa. Kinilig pa ako, pero sige, kung si Hana lang ang magiging paraan para maging tao ka, susuportahan kita. Pero paano ang trabaho ko kung di ka na uuwi? Alam ko na ang utak ni Mama. Sikapin mong ilayo si Lina sa akin, sabi ni Rico, tsaka naupo na rin sa may sofa. Sir, akin na lang si Hana pag ganyan. Alam naman natin na kahit anong gawin mo, di ka magugustuhan ni Hana, hindi ba? Grabe siya. Sige, 30 kay 28 final. Tawad ni Rico. Sige, umalis ka na at may meeting pa ako. Sir, maging tapat lang kayo sa nararamdaman niyo. Sapat na yun para makuha mong tiwala ng isang babae. Kumindat pa si Alan bago umalis. Nagpunta na sa meeting si Rico at kahit ang mga board members ay nagtataka sa kakaiba niyang kilos. Wala siyang masyadong sinasabi at sumasang-ayon lang sa lahat. Pagkatapos ng meeting, sabik siyang tumakbo papuntang office dahil sa tanghalian at maghahatid ng pagkain si Hana. Kaso pagdating niya sa room ay malinis na ang office. Organized na rin ang mga gamit niya. May mapagkain na rin sa kusina hanggang hapunan niya at umagahan na may instruction pa ng pag-iinit na nakasulat sa sticky notes. Kung sa normal na araw ay masaya siya na nagawa na ni Hana lahat ng kailangang gawin, pero ngayon ay naiinis siya. Kinahapunan, pagkagaling sa planning department ay mabilis na nagtungo si Rico sa finance department. Good afternoon, sir. Bati ng mga empleyado doon. Salamat. Si Hana. Tanong niya ng usual na walang interes na boses. Sir, nakauwi na ho. Kakataka nga ho na tamang oras ang uwi niya ngayon. Sabi ni Miss Lee. Salamat. Nga pala, nilalakad ba ni Hana yung tungkol sa overtime niya? Opo sir. 4 months na nga ho ang delay. Huwag kang magre-release, akong bahala ron. Tumalikod na si Rico at tumingin sa orasan. Nagmadali siyang magmaneho papunta sa tinitirhan ni Hana, kaso nakailang doorbell na siya ay wala pa ring sumasagot sa kanya. Sir, si Hana ho ba ang hanap ninyo? Usisa ng isang matandang babae na nagwawalis sa kabilang gate. Oo, nasan ho ba siya? Tanong ni Rico. Sabi kasi ni Hana, mag-a-apply raw ho siya ng trabaho. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rico sa kinatatayuan. Malungkot siyang nagmaneho pabalik sa opisina at nilunod ang sarili sa trabaho. Kinabukasan, pagpasok ni Hana ay kakaiba ang sigla ng mga empleyado. O Hana, late ka na naman Pero sa bagay kung ako rin naman, walang taon na inakit mo si sir, pero nabaliwala lang, tata mo rin talaga akong pumasok. Baka nga di na ako pumasok. Salubong ng paboritong katrabaho ni Hana. Hindi naman sumagot si Hana at nagdiretso na lang sa paglakad. Ay bitter, okay lang naman yun kung ikakasal na si sir. Tataas raw naman ang sahod natin pag pinakasalan siya ng babaeng gusto niya. Natigilan si Hana at nanlalaki ang mga mata na tumingin sa cellphone niya nang may nag-text. Laman ng text ay good morning. Don't leave me. PS. Ayaw ko ng luto mo. Pero binigay ko sa mga batang nagugutom sa baba ng building. Sabay na tayong kumain. Gutom na ako. PS. Marry me. At tigit pa sa 4-month overtime pay ang makukuha mo. Ay, buntong hininga ni Hana at madaling naglakad palabas ng building. Dali-dali siyang nagtungo sa convenience store. Yun lang ang pinakamalapit na mabibilhan ng pagkain. Sa yamot ay walang ibang laman ng isip ni Hana, kaya diretso lang siya sa pagkuha ng gustong kainin ni Rico. Hana. Natigilan si Hana nang mapagtanto na nasa tabi niya ang lalaking cashier. Huwag ngayon. Malamlam ang boses na sabi ni Hana. Alam kong galit ka pero wala yung nakita mo. Pinagsiselos lang kita. Alam mo pala kung kailan ako pupunta? Walang modo na sagot ni Hana. Ayos ka talaga no? Sige, saan na pakakasalan mo? Natigilan si Hana sa pagkuha ng mga pagkain at napatingin rito. Ako lang Hana.
Ako lang ang makakapagtiyaga sa ugali mo. Mayabang na sabi ng lalaki. Parang nauupo si Hana sa kinatatayuan. Pero nagulat siya nang biglang may umakbay sa kanya. Love, ang tagal mo ah. Rico, singhap ni Hana. Tumawa naman tong lalaki ng sobra. Ayos to ah. Marunong ka palang magsayang ng oras, Hana. Saan mo naman napulot to? At pumatol sa pakulong mong pagsilosin ako. Inilahad ni Rico ang kamay nito para makipag-shake hands at nagsalita. Rico Guevara, may-ari ng BLG sa tapat. Magbabayad na kami. Gutom na rin kasi. Tara, love. Pinigilan naman ni Hana si Rico at nagsalita. Libre na to o magrereklamo ko ng pagwawalang galang sa customer. Bukod ron, ay hindi tama ang pakikipaghalikan sa customer na baka mamaya ay minor de edad pa. Hindi mo naman gugustuhin na mawala ng trabaho, hindi ba? Mabilis na pinanch ni Hana ang mga pinabili at hinigit na si Rico palabas. Pagkalabas, ay pinigilan ni Rico si Hana sa paglakad. Bakit hindi mo malang ipagtanggol ang sarili mo? Tara na, wag dito. Mahinang sabi ni Hana. Hindi. Siya bang dahilan kung bakit tumanggi ka ng tumanggi sa alok kong kasal? Galit na tanong ni Rico, pero pilit na kinakalmang sarili. Rico, please. Isa, Hana. Hinigit ni Rico si Hana paharap at kita niyang tahimik na pag-agos ng luha nito. Napakamakasarili mo, sigaw ni Hana at galit na kinuha ang susi, wallet at cellphone tsaka binigay ang bag kay Rico. Mag-umagahan ka na. Galit na naglakad pabalik si Hana sa building at iniwan si Rico na mag-isang nakatayo roon. Buong linggo ay walang ginawa si Hana at Rico kundi ang maghabulan at magtaguan hanggang sa isang araw. Karaniwang araw na walang tulog dahil si Rico lang naman ang laman ng isip ni Hana. Tamad siyang bumangon at ramdam na agad na balak na naman ang katawan niya na magsayang ng oras. Pero dahil alam niyang pangungunahan na naman siya ng katawan na mag-ubos ng oras sa pag-iisip kay Rico, inagahan niya ng sobra at ganoon na lang ang gulat niya nang matatin si Rico na tulog sa opisina, nakabaluktot sa sofa at inaapoy ng lagnat. Natigilan si Hana sa pagising dito ng mailang at sa kadahilanan na natitigan niya kung gaano pala to kagwapo. Hindi, Hana. Bulong niya sa sarili at pinili na lang na ayusin ang kalat sa ibabaw ng mesa ni Rico. Napakaraming mga files, samot-saring mga lukot-lukot na mga sticky notes at mga pinag-ubusan ng kape at cup noodles. Pagkatapos na maglinis, ay nagdesisyon si Hana na lumabas saglit para bumili ng mga sangkap na pwedeng maluto. Pagbalik niya ay tulog pa rin si Rico. Halatang nagpuyat to. Total ay mahilig to sa cup noodles. Nagluto si Hana ng sinabawang Mickey. Tahimik na nagluto si Hana sa kusina at nang matapos ay ganun na lang ang gulat niya. Nang aksidenteng maabutan paglabas na nakahubayad si Rico at naghahanda ng maligo. Hana? Sir, huwag kang sisigaw. Awat ni Rico kay Hana habang nakataas ang hintuturo. Sige po, sayang po kasing bitbit kong pagkain kung magre-react ako. Tama ka, oo, sabi ni Rico at nag-relax na. Mabilis itong nagtapis ng towel bago nagsalita. Sorry nung nakaraan. Magdamag akong nagplano at nag-isip kung paano kita kukumbinsin na pakasalan ako. Pero sa tingin ko naman ay hindi na kailangan pa ang mahabang usapan. Nakita mo ng lahat sa akin at kailangan mo kong panindigan. Sir, teka. Ako muna. Nagpo-propose na ako, as in ngayon na. Sayang ang oras, bilang kapalit ng sobrang agang pagpasok. At nakita mo ang buong katawan ko. Kailangan mo akong pakasalan. Sir, Hana, pag nagpakasal tayo, lahat ng kikitain sa kasal sa'yo. Sa bahay, hati tayo sa gastos. Just please, stay with me. Napangiti si Hana sa kauna-unahang beses at kinagulat ni Rico kung gaano kaganda ang ngiti niya. Mahal mo ba ako? O takot kang mawala ako dahil convenient kung mananatili ako? Seryosong tanong ni Hana. Yung totoo, buong buhay ako nagtrabaho. Hindi ako aware sa tanong na to. Tanong ko rin talaga to sa sarili ko. Kung bakit ganito na lang yung takot ko na mawala ka. Pero kung pagbibigyan mo akong malaman kung anong sagot sa kung bakit ayaw kitang mawala sa akin, ibibigay ko ng maayos. Pagdating ng araw, huwag ka lang mawawala ka agad. Bumuntong hininga si Hana, tsaka naglakad palapit kay Rico. Siya, sige. Pero umuwi ka na.
at di mo kayang maglayas. Ibinaba niya ang mga dalang pagkain at iniayos. Hindi ako uuwi. Hindi ako titigilin ni Mama na ireto kay Lina. Ikaw lang ang babaeng komportable akong makasama. Nangunot ang noo ni Hana at huminga ng malalim. Sa sala ka matutulog. Hati tayo sa grocery. Hati sa bayad sa tubig at kuryente. Oo nga pala, hati rin sa tangke ng pangluto. Anong ibig mong sabihin? Sa bahay ka na tumira. Matagal na rin naman akong naghahanap ng kahati, pero wala akong pinagkakatiwalaan. Sobrang ganda ng ngiti ni Rico habang nakatitig kay Hana. See you later. Pero bakit pumayag ka na? Sa loob ng 8 taon, ikaw ho ang pinakakuripot na taong nakilala ko. Pero dahil may binitawan kang salita, nahati tayo sa gastos. Ayos na ako ron. Recorded. Pwede kong gamitin laban sa'yo. Bukod ron, ikaw lang ho ang kaya kong pagkatiwalaan. Hindi naman tayo malapit. Paanong pinagkakatiwalaan mo ko? Sarili ko lang ho ang pinagkakatiwalaan ko. Ayaw ko ho nang laging may kausap. Ayaw ko nang naaabala ko. Ayaw ko nang may nasasayang na panahon o oras. At ganun ka rin, diba? Kaya nga, pinagkakatiwalaan kita na di mo sasayangin ang oras ko. Sige na, mauna na ako. Kumain ka na at uminom ng gamot, sabi ni Hana at yumukod na. Pagsarado ng pinto, ay kakaibang init ang nararamdaman ni Hana pero di niya mapigilang mapangiti. Honest, bulong pa niya. Pagdating ng gabi, sila na lang dalawa ang natira sa office. Mula sa loob ng office ay panay ang tingin ni Rico kay Hana sa labas habang nagtatrabaho pa to. Nang makitang tumayo si Hana ay ganun na lang ang sabik na naramdaman niya. Pero nag-inarte pa ring matamlay dahil sa may sakit siya. Sir, tawag ni Hana bago binuksan ang pinto. Uwi na ho tayo. Kailangan niyo pa pong magpahinga. Kailangan ng maayos na pahinga ang katawan niyo bago mag-Friday. Darating ang mga investors. Sige, saglit lang, sabi ni Rico. Pero wala pang 5 segundo ay tumayo na siya. Okay na. Nagkatinginan silang dalawa at nagkatawanan. Hindi mapigilan ni Rico na mamangha sa ganda ni Hana habang tumatawa at natatamaan ang kakarampot na liwanag ng lampshade. Dadalhin niyo pa bubalat ang 5 maleta? Tanong ni Hana. Oo naman, sayang kung bibili pa. Sabi ko nga ho, biro naman ni Hana. Yung totoo, ayoko talagang kumuha ng kondo. Sayang kasi. Alam ko, sang-ayon na lang ni Hana. Hindi naglaon at nakarating na sila sa apartment ni Hana. Sir, ibaba niyo na lang muna yung mga gamit niyo at maglilinis lang ako ng mabilis sa loob. Sige, tugon ni Rico na gano'n na lang ang kaba na makakasama si iisang bubong si Hana. Tumakbo na si Hana papasok ng bahay pagbaba ng kotse. Halos magkatisod-tisod pa si Hana sa pagmamadali. Iho, ikaw ulit. Bati na naman ang matanda kay Rico habang binababa ang dalang maleta. Opo, ikaw rin nga ho ulit. Diyan ka na ba kay Hana? Opo. Kaano-ano ka ni Hana? Hindi ko rin po alam eh. Sa ngayon inaalam ko pa po kung bakit di ko kaya na malayo siya sa akin. Humalakhak ang matanda. Ay siya sige, magbahay-bahayan muna kayo. Pasasaan bad? Sa kasal-kasalan rin ang uwi niyan. Imbitahan niyo ako ha? Buti naman at may bago naman sa buhay ni Hana maliban sa pagiging abala. Sige ho, naiilang nasabi ni Rico. Nang mailabas ang mga maleta, ay matyagang tumayo si Rico sa labas at hinintay si Hana na papasukin siya. Di ka pa po ba uuwi? Tanong ni Rico sa matandang babae na nakatayo pa rin sa tabi niya. Iintayin ko kung totoong sinasabi mo. Mamaya may masama ka lang palang bala kay Hana. Sagot ng matanda habang kumakain ng ginisang mani. Gusto mo ba? Naku, hindi na ho. Buti ko ang dami yung oras para nguyain yung mani kahit wala naman po kayong ngipin. Tumawa ng malakas ang matanda. Gusto kita. Ingatan mo si Hana ha? Hindi man niya nagsasabi. Madalas nagpapanggap sa totoong nararamdaman at maraming pagkakataon na tinatago sa pagiging abalang lungkot. Mahina pa rin yan. Mamaya-maya nga lang ay dumating na si Hana. Nagulat pa si Rico sa biglaang pagbabago ng itsura nito. Nakasuot ang denim short si Hana at maluwag na t-shirt. Nakamesiban lang rin to at puno ng pawis. Sir, pasok na ho. Oo.
Uutal-utal na sabi ni Rico dahil kahit malayo na sa itsura ni Hana sa opisina, maganda pa rin to. Hana, anyayahan mo ko sa kasal ha? Sabi ng matandang babae at umalis na. Kita ni Rico ang pagsama ng mukha ni Hana. Sir, pasensya na ho. Marami po talagang siraulo rito sa amin. Mag-ingat ho kayo ha. Si Aling Minda yun. 8 taon ng baliw. Pagpasok sa loob, hindi mapigilan ni Rico na lalong mamangha. Kung sa labas ay luma na ang itsura ng bahay, pero pagdating sa loob, mukhang mamahaling kondong itsura. Maliit lang ito at malayo sa kinasanayan mo, sabi ni Hana na abala na agad sa pag-akyat ng mga maleta. Hindi. Sa totoo nga, hindi ko in-expect na ganito kagandang lugar. Inaayos ko to kada may natitira ako sa sweldo sa kung anong gusto kong ayos. Kwento ni Hana at umahangos sa tumigil sa tapat ng cabinet sa labas ng kwarto. Dito ang cabinet mo. Ako na mag-aayos ng gamit, sabi ni Rico. Magpahinga ka na. Nagpainit na ako ng tubig at nilagay sa timba. Maghakbat ka na at nang makainom ka ng gamot. Naisip ko na ako na munang bahala sa rough draft ng presentation sa Friday, pag okay ka na bukas. Relax sana. Hindi naman natin kailangan na i-overdo ito. Kung ano tayo, ganun lang kita. Nagkasakit lang talaga ako dahil sa kakaisip sa'yo. Nakangiting sabi ni Rico. Gawin mo ang mga kailangan mo gawin. 'Di ba sabi mo ayaw mong maabala ka? Tinapos lang ni Hana ang paglagay ng mga gamit ni Rico sa cabinet. Iniwan lang ang towel at isang pares ng pajama at underwear, tsaka tumayo at naglakad pababa. Hindi abala sa akin ang kahit na ano tungkol sa'yo. Naligo na si Rico habang si Hana naman ay nagluto na ng makakain. Pagkatapos ni Rico maligo, nakain na sa mesang pagkain. May note na nakalagay na kumain at uminom ng gamot. Tumingin pa si Rico sa pinto ng kwarto ni Hana na nakasarado na at may nakalagay na don't disturb. Nagawa na niya lahat yun. Ang tagal ko pa sa CR. Bubulong-bulong na sabi ni Rico tsaka kumain na. Pagkahigop ng sabaw ay di mapigilang mapangiti ni Rico. Kung iisipin ng mabuti ay sa saglit na panahon, marami na agad ang nagbago sa kanya. Kinabukasan, nagising na lang si Rico sa mahalang na amoy. Bumalikwas siya sa pagkakahiga at nakita si Hana na nakasubsob sa laptop at may big sa ilong. Katabi nito ang maliit na batya na may basang towel. Malamig pa ang tubig. Hana, mahinang gising niya rito. Mabilis na nagising si Hana at agad na tumingin sa orasan. Naku po, late na. Ganito sir, magluluto na lang ho ako at iinom ka na ng gamot. Tumayo si Hana na may suksok pa ng big sa ilong at tumakbo na sa kusina. Hana, habol ni Rico, pero nahilo siya nang biglang tumayo. Sir, saglit lang ho to. Huwag ka na munang pumasok ngayon. Wala naman masyadong gagawin. Babalitaan na lang ho kita ng mga update para sa preparation sa Friday. Mabilis lang na nakaluto si Hana ng sopas. Sir, pwede hanggang tanghali na yan. Papainit mo na lang ho. May tinapay pa naman po eh. Alam ko naman hong hindi ka nagkakanin. Huwag ka na muna pating magkape. Mamaya ho tumaas ang acid ninyo, mahirap na. Sige ho, maliligo na ako. Yung oras nyo ng gamot. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay rinig na ni Rico ang pagmamadali ni Hana. Pinilit niyang bumangon nang bumaba si Hana mula sa kwarto. Nakasuot na ito ng polo at tight na palda. Tumutulo pa ang tubig sa buhok. Sige sir, paalam ni Hana. Teka, nangihinang sabi ni Rico. Saglit lang. Ano ho yun sir? Hinila ni Rico si Hana at inuupo sa sofa. Kinuha niya ang blower sa bag at nanlaki ang mga mata ni Hana. Sir, ang lakas niyan sa kuryente. Manahimik ka. Hindi mo ba alam na masama ang nagbabiyahe ng basa ang buhok? May gamit pa po pala kayo. Akala ko yung 5 maleta lang. Naiilang na sabi ni Hana. Sinaksak ni Rico ang blower at inabot kay Hana. Ako na. Hindi ka marunong. Gets ko naman sa mukha mo. Habang binoblower ay mayat maya ang tingin ni Hana sa orasan. Sir, okay na ho yan. Matutuyo rin naman yun sa jeep. Sabi ni Hana. Magtigil ka nga Hana. Teperin mo na ang lahat, wag lang ang sarili mo. Todo kayod ka para makaipon. Pero paano kung magkasakit ka? Di wala. Nang matapos ay mabilis na tumayo si Hana at tumakbo na paalis. Habang papalayo ay sinampal-sampal ni Hana ang pisngi dahil sa kakaibang init na nararamdaman. Shit, hina-high blood yata ako. Bulong niya. Ay teka,
Kuya, para! Sumakay siya sa jeep at nang makarating sa BLG building ay nagtungo siya sa klinik para magpa-BP. Okay naman ang dugo mo. Puyat ka lang kaya mababa ng konti. Sabi ng company doctor. Mababa pa pala? Alam ko high blood na ako. Pilit ni Hana. Hana, okay ka lang. Sige na. Matapos na gawin ang mga dapat gawin, ay nakatungangan na naman siya habang nakaupo sa desk at iniisip si Rico. Magtatanghali na at gusto sana niyang tawagan si Rico pero para saan pa? Habang inaalagaan to kagabi, diretso ang paggawa niya ng mga sticky notes para sa mga do's and don'ts. Hana. Mabilis na tumayo si Hana at nagsalita. Mrs. Guevara. Bati niya pabalik at yumuko. Alam kong aware ka sa mga nangyari. Pwede ba tayong mag-usap? Sige ho. Magkita tayo sa restaurant sa tapat ng building. May gagawin ka pa po ba? Wala. Kung gano'n naman po, bakit hindi na lang po sa office si Sir Rico tayo mag-usap? Sayang pa po ang pagod at oras kung bababa pa po tayo. Gagastos pa. Baka hindi rin naman ho kainin. Napanganga si Mrs. Guevara habang sinusundan ng tingin si Hana na naglalakad papunta sa opisina ni Rico. Pasok ho. Anyaya ni Hana habang nakayuko. Nang makaupo sa sofa, ay nagtimpla ng maiinom na tea si Hana sa center table at naupo na rin sa kabilang sofa. Magkaharapan sila ni Mrs. Guevara. Nasaan si Rico? Panimula ni Mrs. Guevara. Kinuha ang tasa ng tsaa at hinipan-hipan para inumin. Nasa bahay po. Diretsahang sagot ni Hana. Ano? Sa gulat ni Mrs. Guevara ay munti ka ng mabulunan sa iniinom. Nagulat rin ho ako sa mga kinikilos si Sir Rico. Dito ho siya sa office ng halos 2 linggo. Dahil ho pinipilit niya akong pakasalan ko siya at manirahan sa bahay ko. Tinanggihan ko ho siya dahil sabi niyo ikakasala siya. Pero sa pagkakakilala ko ho kay Sir, pag sinabi niyang ayaw niya. Ganon din ho pag sinabi ho niyang gusto niya, ay gusto niya. Aba, at ang ibig mong sabihin, maniniwala o naniniwala ka talagang gusto ka ng anak ko? Hindi pa po, pero hindi ho siya sinungaling nung sinabi niyang gagawin niya ang lahat para di ako mawala sa kanya. Sinserong sabi ni Hana. Hindi makapaniwala si Mrs. Guevara sa mga naririnig. Hana, baka nalilimutan mo na sekretarya ka lang dito. Opo, alam ko po yun. At di ka kailanman papantay sa anak ko. Opo. Alam mo pala pauwin mo na siya. Medyo tumataas na ang boses ni Mrs. Guevara. Pasensya na ho. Kung sa ganong bagay ay wala na ho akong magagawa. Matanda na po si Sir Rico para gumawa ng mga desisyon na gusto niya. Wala ho ako sa posisyon na utusan siya, gayong hindi naman po kami magkapantay. Sekretarya lang po ako. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sabi ni Miss Lee, nasa finance ka nakatutok this past few days. At may proposal na tinatrabaho si Rico. Bakit? Dahil nalulugi na tong kumpanya? Pag di nakasal si Rico kay Lina, mawawala ang lahat sa kanya. Ano na lang ang mangyayari kay Rico? Ano na lang siya pag wala ng lahat ng to? Tumayo si Hana at hinipid ang palda tsaka tumayo. Papaabot ko po lahat ng yan kay Sir. Pero kung mawala man ho ang lahat ng to, mananatili pa rin po siyang si Rico. Ewan ko na lang ho sa inyo kung maituturing niyo pa rin po siyang anak pag walang-wala na siya. I doubt rin ho na mawawala ang kumpanya kasi magaling po si Sir. May kasal man kay Miss Lina o hindi. Hana, maraming salamat ho sa pagbisita. Sabi ni Hana at naglakad na paalis. Samantalang sa apartment ni Hana, seryosong binabasa ni Rico ang iniwang listahan ni Hana ng mga dapat at hindi pwedeng gawin sa bahay. Number 1, huwag magbubukas ng TV bago mag-alas 12. Kung magbubukas at alas 12 na, patayin rin agad. 2 oras lang. Number 2, huwag magbukas ng ref. May tumbler naman. Malamig ang tubig hanggang hapon. Number 3, huwag maglilinis. Sa gabi lang ang linis. Natigil sa pagbabasa si Rico habang nagbabasa ng tumunog ang telepono. Agad siyang bumangon at binasa ng mabilis hanggang dulo ang listahan kung may nakalagay tungkol sa paggamit ng telepono pero wala. Baka si Hana. Sabik na bulong ni Rico sa sarili at sinagot ang tawag pero di pa man siya nakakapagsalita nang marinig ang boses ng isang galit na babae. Sa wakas, sumagot na rin ang magaling kong kapatid.
Sa tingin mo ba talaga, sapat na yung nagpapadala ka ng pera kina mama at papa? Umuwi ka at ikaw naman ang mag-alaga. Wala ka namang asawa. Buti pa yung boss mo na aalagaan mo. Kami, iniwan mo na kami porket nakakagaan ka na sa buhay. Binaba na ang tawag at tulala si Rico sa mga narinig. Kahit nakalagay sa listahan ni Hana na wag lumabas, ay pinili ni Rico na lumabas muna para mag-isip-isip. Aba, Pogi, dyan ka na kay Hana nakatira? Bati ng isang lalaki. Nahalatang nakainom na kaagad. Tumangulang si Rico at nagtangkang wag nalang pansinin nang tumayuto at inakbayan siya. Alam mo ba, marami kaming naghahangad kay Hana pero maswerte ka. Tagay muna. Tingnan namin kung kaya mo bang ipagtanggol si Hana. Pasensya na pero walang pero. Aba, ngayon lang may inuwi na lalaki si Hana. Hindi kami papayag na mahina ka. Dapat kahit hirap na walang ayawan. Malay mo may dinadamdam ka. Hindi nga nagtagal at nakatayo na si Rico sa gitna habang nagkukwento. 2 beses akong binasted ni Hana. 2 beses akong nag-alok ng kasal. Kala yata niya madali sa ating mga lalaki yun. Dama ka namin, sir. Sige, sa pang-inom. Lasing na alok ng isa sa kainuman. Sige na, uminom na kayo dyan at susunduin ko pa si Hana. Sabi ni Rico. Bukas, pag di na ako lasing, ako magbabayad ng ininom natin. Yon, salamat sira. Sige ho, ipaglaban niyo ang pag-ibig niyo kahit mahina kang uminom. Naglakad na si Rico habang nagtatawanan ang mga kasamahan at gegewang-gewang na naglakad sa tabing kalsada. Hindi alam kung saan pupunta dahil sa kalasingan hanggang sa mapalingon siya sa bintana ng isang kainan. Hana? Tumayo siya doon at sakto rin namang lingon ni Hana sa kanya. Sir? Dali-dali siyang pumasok at nadatna na umiinom rin si Hana. Lasing ka? Ikaw, lasing ka rin? Balik ni Hana na tanong. Nagtatawanan sila at tinapik-tapik ni Hana ang bakanting upuan sa tabi nito. Umupo si Rico at tinanggap ang inaalok na baso ni Hana. Cheers! Sabay silang uminom at nagtawanan na naman. Bakit ka nag-inom? Tanong ni Rico tsaka nang lumbaba paharap kay Hana. Maagang umalis ng opisina si Hana at imbis na umuwi ay naisipan niyang tumigil sa isang maliit na kainan kung saan pwedeng uminom. Isang kanto lang ang layo ng kainan sa apartment niya. Gusto ko munang pumahinga ang isip ko kahit isang gabi lang. Tugon ni Hana at pumangalumbaba na rin paharap kay Rico. Ikaw, parehas mo. Gusto ko rin lang wag munang gumawa ng mga bagay para magustuhan ng mga taong mahalaga sa akin. Ngumiti si Hana at uminom ulit. Ang sakit lang no, na kahit anong gawin natin, hindi magiging sapat. Habang nakatitig kay Hana sa mga oras na yun, ay alam na ni Rico ang sagot sa kung bakit hindi niya kayang mawala si Hana. Alam mo, ang ganda mo, sabi ni Rico. Napabunghalit ang tawa si Hana, kaya nabasa sa mukha si Rico ng iniinom na alak. Ayan, nag-joke ka. Ate, bayad na ho. May tama na ho ang kasama ko. Madapa-dapa na sila palabas ng kainan. Ayan, uminom ka eh. Kagagaling mo lang sa lagnat. Ungot ni Hana habang tinatahak nila ang daan pa uwi. Sa kalasingan nga, ay di na napansin ang papadaan ng motor. Buti na lang at nahigit agad to ni Rico. Mas lasing ka pala eh. Ano ka? Malabo lang ang mata ko paggabi na. Sabi ni Hana at bumitaw sa pagkakahawak ni Rico. Pero si Rico, hinawakan ulit ang kamay ni Hana. Napatingin si Hana sa mga kamay nila. Sir? Alam ko na ang sagot sa... Pinutol ni Hana ang sasabihin ng binata. Paunahan pa uwi. Sigaw ni Hana at nagtatakbo na bigla. Hana! Sigaw ni Rico. Ganun na lang ang tawanan nila ng parehas na humahangos pagdating sa bahay. Panalo ko! Tuwang-tuwa na sabi ni Hana habang nagtatatalon-talon pa. Pinagbigyan lang kita. Sagot ni Rico at sinara na ang pinto. Sir, ano ka kung di ka boss? Biglang tanong ni Hana. Siguro, gitarista ako ng banda o kaya vocalist. Yun ba talagang gusto mo? Doon ka ba masaya? Tumango si Rico. Pero malabo ko naman gawin yun eh. Dahil ako lang ang anak ni na mama. Late na nang maging anak nila ako. Kaya matanda na sila para magtrabaho pa. Sige nga, parinig. May gitara ako rito eh. Gusto ko kasing matuto kaso walang oras.
Tumakbo na si Hana papuntang kwarto at may dala ng gitara pagbalik. "Huwag kang tatawa ha," banta ni Rico. "Hindi, promise." Tumugtog na si Rico at kumanta pa habang sumasayaw naman si Hana. Masaya lang sila sa mga oras na iyon, hanggang sa tumigil si Hana at tumitig kay Rico. "Sana ganito na lang yung buhay, no?" Natigil si Rico sa pagtugtog at nilagay ang gitara sa likuran, tsaka marahang hinawakan ng mukha ni Hana. "Mahal kita, Hana." Kasabay ng nakakabingi pero nakakahilinang ritmo ng matibok ng kanilang puso, naglapat ang kanilang mga labi. Kinabukasan, naunang gumising si Hana at naghanda na ng makakain. "Sir, bibili lang ako ng mailuluto," sabi ni Hana habang nagbibihis. "Samahan na kita." "Hindi na ho, wag na, saing pamasahe eh." Hindi na nagpumilit si Rico dahil sa nararamdamang ilang kay Hana. Hanggang sa makapasok sa opisina, ay sinikap ng dalawa na maging abala at bahagya na mag-usap. Lumipas ang mga araw ay ganun sila hanggang sa dumating na ang Biyernes. "Ako na ho," sabi ni Hana nang alokin si Rico na siya na ang mag-ayos ng necktie. "Hana." "Sir, galingan niyo ngayon na," sabi ni Hana. "Salamat." "Okay na." Nagbiyahe na sila papunta ng opisina at marami na agad ang sumalubong kay Rico. Saglit na lumingon si Rico para hanapin si Hana. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay tumango lang si Hana at ngumiti mula sa malayo. Nagtungo na sa conference hall si Rico at sinimula ng proposal na matagal nilang pinaghandaan para mapapayag ang mga investors. 1 oras lang lumipas at matagumpay na nagpirmahan ng kontrata ang mga investors at si Rico. "Please have a good time," sabi ni Rico matapos na magpaalam sa mga investors. May inihanda silang munting salo-salo pagkatapos ng meeting. Sabik na naglakad paalis si Rico para makita si Hana, pero agad na natigilan nang makitang umakyat sa stage ang ina at nagsalita. "Sa lahat po ng narito, gusto ko lang kunin ang pagkakataong to para ibahagi na ang aking anak na si Rico ay magpapakasal na sa nag-iisang anak ng mga Vera. Please welcome Lina Vera." Mula sa kinatatayuan, ay hinawakan nitong Lina ang kamay niya at inakay pabalik sa stage. Gabi na nang matapos ang lahat, at parang gumuho ang lahat kay Rico nang makita ang resignation letter ni Hana sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya nagtangkang puntahan si Hana dahil lahat ng mga gamit niya at ang gitara nito ay maayos nang nakalagay sa lounge area. May sticky note pa na may nakasulat na, "Congratulations, sir." Makalipas ang 4 na taon, gumising si Hana at mabilis na nagluto ng umagahan. Tulog pa ang kanyang mga magulang. Habang nagluluto, ay panay ang tingin niya sa relo dahil sa baka may malimutang gawin at mahuli sa trabaho. Matapos na masiguradong handa ng lahat, ay humalik lang si Hana sa batang lalaki na kalong ng kanyang ate. "Ate, una na ako ha. Nakalista na lahat dyan." Kagaya ng dati, nagtatakbo na si Hana dahil malayo pa ang bahay nila sa kalsada. Natigil lang siya ng may bumusina. "Hana, sakay na." "Biyaya ka talaga, Alan." Humahango sa sabi ni Hana at mabilis na umangkas sa motor. "Hindi pa naman late ah. Inaabangan talaga kita, katipiran." "Kuripot ka pa rin," biro ni Alan. "Hoy, manganganak ng asawa mo pag humiram ka sa akin, di meron akong iaabot," sagot ni Hana. "Ikaw na talaga, Hana." Bumaba si Hana sa isang kilalang resort na kanyang pinagtatrabahuhan. "Salamat ah," sabi ni Hana pagbaba ng motor. Tumango lang naman si Alan. Agad na nagpalit ng uniform si Hana para makapagsimula ng magtrabaho. Pagpasok ni Hana sa loob, ay sakto namang may tumigil na van at 5 kalalakihan ang bumaba. "Sige pre, mamaya na lang," paalam ni Rico. Nagtungo si Rico sa kanyang kwarto at nagpahinga mula sa mahabang biyahe. Mag-aalas 3 ng hapon nang mapagdesisyonan ni Rico na lumabas ng kwarto at maglakad-lakad. Kaso, hindi pa man nagtatagal sa paglalakad nang tumigil siya dahil may nakabungguan na batang lalaki. "Sorry." Agad na tinulungan ni Rico ang bata na tumayo. Takot na takot niyang pinunasan ang dumi sa damit nito dahil baka umiyak to at hindi niya naman alam ang gagawin. Pero imbis na umiyak, inilahad ng bata ang kamay at nagsalita. "Bayad." "Ano? Nasira mo yung ice cream ko,
Tapos nasaktan mo ko. Bata ako at wala akong laban sa matanda. Napanganga si Rico habang nakatitig sa bata. Kamukha ng bata si Hana. Manong, bayad na. Nasasayang yung oras ko eh. Ivo, ano ka bang bata ka? Natigilan si Hana sa sasabihin nang tumayo si Rico. Hana, namamaaw sa sabi niya. Sir? Hindi naman na nakapagsalita si Hana nang yakapin siya ni Rico. Nahanap rin kita. Sorry. Inisip ko lang ang mas makakabuti sa'yo. At yun ay makasal kay Lina. At huwag mong iwan ang magulang mo. Bulong ni Hana. Sorry rin kung inisip kong mas mabuting umuwi ka na muna sa pamilya mo dahil kailangan ka nila. Si Ivo, anak natin. Alam mo? At anong ginagawa mo rito? Si Alan ba? Hindi. Dito kami tutugtog. Pero sinabi sa akin ni Alan na may anak tayo. Kaya nagpaalam ako ng maayos kina mama. Pumayag sila. At alam mo namang hindi natuloy ang kasal, diba? Dahil hindi ako pumayag. Nang maghiwalay sa yakap, ay agad na kinalong ni Rico ang bata at hinawakan ng kamay ni Hana. Bayad po. Nakakunot ang noo ni Ivo na sabi. Bibili na lang kita ng maraming ice cream, sabi ni Rico. Yung tama lang, sayang eh. Hindi mapigil ni Rico ang pagtawa sa sinabi ng anak. Mana, pagkatapos ng tugtog ko, magpakasala tayo Hana. Sabi ni Rico kay Hana habang naglalakad sila. Simple lang ha, sayang eh. Opo, misis kong kuripot. Aba, huy, mas kuripot ka kaya? I love you, Hana. Bahal rin kita, boss kong kuripot.